Hi vlog, welcome to my guys. For today's video, i-review natin si Flame X in 9 months. So ayun po, no, 9 months na po itong si Flame 150X natin. Before natin talakayin kung anong mga issue na naranasan ko sa motor na to within 9 months, pakita ko muna sa inyo or flex ko muna sa inyo kung ano ang mga dinagdag ko, pinalitan ko sa motor na to. Una is itong Stealth Max side mirror. So kitang kita nyo naman. At itong Domino brake and clutch lever set po yan. Ilalagay ko na lang ang link ng mga pinagbibili ko sa motor na to para hindi na kayo mahirapang maghanap. As you can see, meron na rin siyang brake master or brake fluid tank dyan. So ayan mga sir, tingnan nyo naman, pakita ko lang, bagay na bagay sa kanya para sa akin. So kasi merong iba dyan, hindi naman trip ang Stealth Max side mirror. So para sa akin, goods na goods yan. So kita niyo naman ang tindigan na ating Flame X. Nagpalit na rin ako ng mags pang flash 150 carb. Pwede rin yan sa Flame 150 carb. Plug and play na po ang dalawang mags na yan. 70-80 harap at likod na gulong. Ito naman, nagpalit na rin ako ng radiator hose kasama na ang heatsink. Nagpalit na rin ako ng oil cap breather hose. Uma po ang brand niyan at yung hose ay Samco Sport na hose. Share ko lang mga ka-helmet ng radiator heatsink na to ay ang hirap hanapin sa online. Kung meron mang stock, nagkakaubusan din agad. Nagpalit na rin po ako ng footrest. So ayan, minimalist, Malaysian type daw ang tawag dyan. Pang RS 150 Winner X. So yan po ang mga sukat niyan. At ito, side stand. Nagpalit na rin ako yung medyo lowered, hindi ko lang alam ilang yan. Dito naman sa chain, nagpalit na rin po tayo ng Motaken chain. Mapapansin nyong madumi po ang ating motor kasi hindi pa ko nagwa-washing at nilagyan ko rin ng sticker ang ating swing arm ng Fake Sonic at ang swing arm na yan ay pang Flash 150 version 1. So yun po ang nilagay ko kasi mas mahaba po siya ng 1 inch sa stock ng Flame 150X. Nagpalit na rin po ako ng Raider 150 carb na canister at big elbow ng RS 150. Yan, check nyo guys sa video, sukat na sukat at plug and play na po yan. Ang ginawa ko lang sa elbow natin, pina-high mount ko sa Tri-R at ito yung signal light natin na minimalist. So yan, dalawang yan. Pinalitan ko na kasi hindi ko talaga trip yung stock na signal light ng ating Flame 150X. At ito din, nagpalit na rin ako ng seat cover APR na seat cover made in Thailand. So yan, medyo matagal na kaya may dumi-dumi na. At pinatabas ko ang ating stock na upuan. So sa nagtatanong dyan, hindi ko po binili ang upuan na yan. Yan po ay stock, pinatabas lang at pinalta ng seat cover. So ayun mga ka-helmet, i-review ko ang ating gulong na to kahit hindi naman ito stock ng Flame 150X kasi almost 9 months na rin tong nakakabit sa ating motor. So tingnan nyo naman, makapal pa siya. See? May mga guhit-guhit pa, malalim pa ang guhit, kaya pang lubugan ng piso sa gitna. Dito naman sa likod, ito medyo pudpud na. So kita nyo naman, kitang kita talaga na manipis na. Papalta na to within 1 month or 2 months. So una-una talaga napupudpud ang likod. Appreciate muna natin ang tindigan ng ating motor kasi para sa akin, achievement na to. Pag tinitingnan ko ang mga motor naka-install sa motor natin, nawawala yung stress ko. Shoutout na rin dito sa Coastal Road Park. So dito tayo nag-vlog ngayon. At shoutout na rin sa mga viewers at solid followers natin. Comment nyo dyan kung taga saan kayo at shoutout ko kayo
next video. Dito naman tayo sa headlight, yung sticker niya ganun pa rin, intact pa rin, wala pang kulubot-kulubot. Dito naman sa plastic niya sa taas, tingnan nyo lang, izo-zoom ko. So goods na goods pa rin yan in 9 months. Yes, nabibilad din sa araw tong motor na to kasi pag pumunta ako ng downtown, walang garahe doon sa boarding house. Nasa initan talaga ang motor na to. So speaking of initan, ipapasilip ko lang sa inyo dito. So ito yung napansin ko na parang natanggal yung pintura. Kikita nyo sa video, yan. So dito medyo nawala na yung pagka-gray niya, nawala yung pintura. Same din dito sa kabila. So yun lang yung nakita kong issue dito sa headlight. So far wala naman. So good in 9 months. So natutuklap na pala to pag 9 months na. Iwan ko na lang sa ibang Flame X kung ganito din ba yung experience nila, pero sa akin natuklap na yung pintura niya dun. Dito naman tayo sa tapaludo. So ito guys, makinis na makinis pa yung mga tornilyo, wala pang kalawang. Ito. So iniingatan ko talaga na hindi magasgas yung mga parts ng Flame X kasi pahirapan mag-order sa kasa. So yan yung telescopic niya, all goods pa rin, makinis na makinis, wala pang gasgas, hindi pa putok yung oil seal niya. So yan, pakita ko sa inyo dito naman sa kabila. So all goods pa rin naman mga sir, in 9 months all goods pa yung telescopic niya, hindi pa pumuputok or nasira yung oil seal. O diba? Goods na goods yarn. Dito naman sa may batok, so tingnan nyo mga sir, mga ka-helmet. So ito yung ating charging port. O yan, kinalawang na. Kasi ginagamit talagang motor, hindi lang nakatambay. Then may sticker pa sa dyan. Ito yung tornilyo, wala pang kalawang. So sa mga nagsasabing kalawangin daw ang mga tornilyo ng isang Rossi, so kitang kita nyo naman, di ba? Wala pang kalawang. Check naman natin ang sticker niya dito sa may side fairings. Tingnan natin kung natuklap ba, nagasgas ba. So yan mga sir, 9 months, kapit na kapit pa, hindi pa kumukupas. Diba? Yan ang quality ng isang Rossi ngayon. Hindi gaya ng dati. Dito naman sa kabila, ganun din. Hindi pa natutuklap, hindi pa nagagasgas, hindi pa nag-fade yung kulay. So sa mga nagsasabing kapag Rossi madali lang mag-fade ang mga sticker at ang kulay, dati po yun. Iba na po ngayon, lalong-lalo na sa kanilang mga 150cc up na mga motor. Dito naman tayo sa may engine, no? Kumusta kaya ang makina ng isang Rossi Flame 150X in 9 months? So yan mga sir, mga ka-helmet, kitang-kita nyo naman, wala pang oil leak dyan sa kanyang makina. So ito, madumi lang kasi walang washing. Tinatamad pa ako kasi laging umuulan dito sa Davao City. So yan, kitang-kita nyo ang ganda ng radiator hose. Dito din sa may oil cap, pakita ko lang, walang oil leak. So ito, yung reservoir niya sa coolant. So yan guys, alam nyo naman, lagi kong sinasabi na nagpalit na ako agad ng coolant para hindi na sumakit ang ulo ko gaya ng ibang Flash 150X owner na tumagas agad yung kanilang radiator. At ito namang atin, kitang-kita nyo naman, hindi pa tumatagas, thanks God. So yan, izo-zoom ko para makita talaga ninyo na wala pang butas yan. Kita nyo naman yung radiator natin, walang tagas, walang sign of leakage. 9 months na po ang ating motor. Dito naman tayo sa kanyang disc. Check natin kung makapal pa ba, may gasgas ba. So yan, all goods naman mga sir, makapal pa naman yan. 9 months pa kasi. Tingin ko dito sa mga disc ng Rossi, matagal po yung mapudpod. Tingnan nyo naman yung disc pad natin. O diba, makapal pa rin. 9 months na yan dyan. All goods talaga ang quality ng isang Rossi ngayon, hindi na kagaya ng dati. Baka may magsabi na naman dyan na hindi ko ginagamit at nakatambay lang sa bahay ang flame ko. Mga boss, mga sir, mga ka-helmet, nakarating na po ang flame natin sa Surigao, Bukidnon, Malay-Malay, Camiguin Island, Butuan. Sa tingin nyo, short ride pa ba yun? Sa dami ng narating ng flame na to, mayroon na po siyang 6,385 km na tinakbo. At sa takbong yon,
pakinggan natin ang tunog ng kanyang makina. All goods na goods pa naman yung tunog ng makina niya. Dito naman tayo sa switches ng isang Rosy Flame. So ayan mga sir, ganun pa rin naman, smooth pa rin naman yung mga switches niya, gumagana pa. So yan, binuksan ko yung low beam at saka yung dim light niya. All goods pa rin. Yan, naka low. Yan, naka high. So goods na goods pa mga sir yung mga ilaw sa head niya. At sa signal light naman niya, all goods pa rin mga sir, mga ka-helmet. Kitang-kita nyo naman, ang lakas-lakas pa at hindi pa napupundi yung mga LED lights niya. Dito sa likod, yung in-install natin na minimalist na signal light, all goods pa rin. So switch natin sa right side. So diba, hindi pa napupundi. So order na rin kayo ng ganyang signal lights. Kasi subok ko na. RPM check naman tayo mga ka-helmet. In 9 months, pakinggan nyo. So yan mga ka-helmet, all goods pa yung minor niya. So yan, bumababa po talaga siya sa kanyang standard na minor. So wala pang issue sa IEC. Pero meron talagang bagong issue yung Flame 150X natin, pero madali lang naman solusyonan. So ito, may issue siya sa throttle. At ito yung issue niya. Pigain ko, hindi agad bumabalik. Or nag-i-stack up lang siyang ganyan. Tamo, bumabalik siya pero paunti-unti. See? So alam ko naman madaling solusyonan to. Linisan lang yung throttle cable niya. Baka marami ng alikabok. So babaklasin ko na lang to kasabay ng pag-change oil niya. Pero okay lang naman kasi ako nagdadrive ako pag ganyan, nagbiminor ako, ginaganyan ko rin naman siya. So ito yung result nga pala niya kapag hindi agad bumabalik yung throttle. So yan o. Pandarin natin. Tapos yung tinakbo na ng motor natin ay nasa 6,385. So ayan. Start. So ito, bigayin ko lang ng konti. Diba? Hindi agad bumabalik. So, yan po ang kanyang issue ngayon. At yung nakarang issue na nag-blink to, so nawala na rin. Hindi ko na pinaayos. Nawala na lang siya. So, ito yung panibagong issue. Hindi bumabalik agad. So that's it for today's video guys, no? 9 months review ng ating Flame 150X. Salamat sa panonood. Kung kayo ay gusto para ng ibang review tungkol sa motor na to, don't forget to follow, like, and share sa video na to. Subscribe ka na rin at follow sa page at YouTube ni Islandborn. Islandborn out. Peace!